Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si IC Maris Elioso, ang inyo pong auditor sa ilalim ng partidong ASET, Alliance for Student Service, Equity and Truth. And I'm a person who believes na we can always be better. First main question, what is the connection of your projects to your duties as an auditor? I have two projects po which are Look and Sight. So, Look, which means lost and found, organize, optimize, and keep. And yung pangalawa po, Sight, which means sound information given through heightened transparency. Look aims to create a lost and found system so that we can easily find the things that we've lost. And yung pong Sight, this is the one that is related po to my duties as an auditor. Because ito pong Sight, isa po itong, an auditor po, we should be the one who's responsible for the effectiveness and efficiency of the council. And so, ito pong proyekto ko pong Sight, this is a SEM-Ender exhibit po na magpapakita po ng performance report and project reports, which ito pong sa project reports, nandito na rin po yung financial reports and status report po ng project. At sa tulong po nito, I can encourage po every member of the ASC to do their best po in their job so that we can have an effective and efficient council operations. Follow-up exhibit, like seriously, magiging effective and efficient ba yung student council? Ipopost mo lang, exhibit mo lang dun yung FS? Hindi lang po naman po basta FS yung pong i-post po natin doon. Yung pong performance report po, which ito pong performance report, nasa loob po nito yung pong attendance ng bawat members, yung pong mga, para po, alam po natin efficient, uma-attend, may ginagawa, uma-attend po sa mga meetings, na ginagampanan po talaga po nila yung trabaho nila. For my second follow-up question, is it really necessary to create such events? I mean, para mag-create pa ng mga program na ganito, ginagawa mo naman na kasi talaga siya. Like, anong sense na makita, pwede mo namang like i-post na lang online yung mga FS, why create parang exhibit pa para makita yung performance ng council, and this Look, parang weekly update, hindi to feasible. Like, ako ni nagsasabi sa'yo, it is not feasible. Parang, is it really necessary to really materialize such events, given na maraming ginagawa yung student council? Ako po, I still believe na yung mga projects ko po is feasible and importante po to sa students. Kasi po, tulad na nga po nung Look, 'di ba? Meron po tayong lost and found, pero hindi po masyado na pagtutuunan ng pansin. Gusto ko lang naman po siyang lagyan po ng sistema para po mas maayos ang lahat. And yung pong Sight, para po ma-encourage na rin po na mas gawin po talaga ng bawat officer yung pong gagawin nila. Yung sa performance report, ano yung ilalagay mo doon? Sa performance report po, ilalagay ko po doon is yung pong mga attendance po ng mga bawat members po So ng ASC. you're saying na isang mga factor na efficient and effective yung isang member is through their attendance lang? Hindi po lang, pero naniniwala po ako na isa po yung attendance po. Pero kasi may time naman siguro na idle lang yung tao, pero hindi mo mapapakita yun sa attendance lang. Pero kasi, So, paano mo masasabi talaga paano mo ma-ensure sa mga makakita nung report na yon na umattend sila at may ginawa? Na talagang papakita mo talaga na effective and efficient sila? kasi naman, para rin po, di ba, to encourage na rin po na mag-perform silang well. Di ba, for me po kasi, yung attendance po, mahalaga po yun. Kasi di ba po, halimbawa po, nagmi-meeting tayo, and if kulang po ng isang person, kulang po ng isang idea. Kung nandun po siya, mas marami pong idea. Tsaka rin po sa quorum, kung mas kompleto yung attendance, mas magkakaroon po agad tayo ng quorum. Gamitin ko na yun lang yung performance indicator mo. If meron, please, sabihin mo na.
So, kung yun lang, okay lang naman din. Opo, yun. Okay, so, ayun. Ito na yung tanong ko. Performance indicator mo is pagiging visible when it comes to meetings and such. Pero, i-exhibit mo dito is financial statements. Anong, like, nasaan yung connection nung palagi kang visible sa mga meetings sa pag-audit mo ng financial statements? I mean po, yung pong performance report po. Kasi ang gusto ko pong ipakita dun po sa proyekto kong site is yung pong buong performance ng council. So it ends po, kasali po dito yun pong yung pong hindi kasali po yung performance report. Then, ipapakita din po yung project reports. Kaya po dun po, inclusive po sa project reports is yung pong financial statements kasi yung po yung mga nagastos niya with regards to the project. You are a competent candidate, right? Opo. Yes. You know your constitutional duties. Yes. Opo. I want you to give all your constitutional duties, then give us your programs and plan of governance that is aligned to fulfill those duties. So yung pong mga duties po as an auditor is, una po, is to maintain the effectiveness and efficiency of the council. Then also, incline din po yan sa compliance ng ASC sa rules and regulations po ng college. Tapos, yun din po, I should spearhead din po the internal control system. Ito pong proyekto ko pong ino-offer sa inyo, which is site, will serve as an internal control system po. Na dahil nga po dito, ine-encourage po lahat na yung pong ipapakita po nga yung performance report, financial project reports, which includes financial report po, and also the status report of the projects, kung nagawa po ba, na-accomplish. And also, hindi ko po nabanggit, pero yung pong mga, yun po siguro yung projects ko, yun po yung constitutional duties ko na, yung pong project na yan is related to my constitutional duties. Ayan. So, if ever naman na maging, ma-elect, sino yung una-una mo ilalagay na EC mo? Ilalagay ko po na easy ko. Honestly po, gusto ko pong ilagay po na easy ko is yung pong isang malapit ko pong kaibigan. Ayan, sige. Sino? Si Simon Grimaldo po. Ay, hindi ko siya kilala. Anyway. Since sabi mo, kaibigan mo, nasaan yung control system doon? Since sabi mo, i-uphold yung competent kang auditor. Ngayon, nasaan yung internal control system doon? Kung mas malaya lang po kasi ako makapili, kaibigan ko po talaga. Para po kilala na po niya ako at para po mas makapagtrabaho kami ng mas mabuti. Pero kung bibigyan naman po ng mas gusto ko rin po sana mag-hire pa po ng iba, di ba po mag-a-apply po para maging easy, para makita rin po doon kung mas na competent po na bagong tao. So, ibig mo sabihin na mag-hire pa. So, aside from dun sa best friend mo, mag-elect ka pa ng isa. Tama ba? Mag-hire pa eh. Tama. Hindi, if ever lang naman po na, Pag may chance na opo, pwede pag ka may pa- chance, opo. Pero as a student leader, di ba? Hindi ba dapat na mas binibigyan mo ng chance yung ibang AMVians na makapag-work with student council? Kasi if ililimit mo lang siya sa best friend mo, aren't you even na parang, di ba, baka may mas ibang deserving pa sa best friend mo. I mean, kaya ka student leader kasi hindi lang sa pagiging auditor, kundi pwede ka mag-train ng iba. Yun yung point ng EC. So, if gugustuhin mo na agad na kilala ka na nung EC mo, hindi ba parang medyo nawawala yung pagiging student leader mo? Having a best friend easy po, alam ko po, it's too ideal. Pero, sorry, akala ko po kasi is yung, given a chance, yung gusto ko lang po, if ever lang naman po na, mas, kung I will choose Ang inconsistent mo sumagot. Like, seriously. Ano ba talaga yung sagot mo? Okay,
paki-clarify, sino ang a-appoint mo? Yung best friend mo na malapit sa'yo na kaya mong makipag-work well, or mag-elect ka, or mag-appoint ka ng someone na may experience or parang mas may knowledge when it comes to audit? Mag-a-appoint po ako ng someone na mas may knowledge po sa audit. May tanong ako. Yung dito sinabi mo, the different college organizations are highly encouraged to also participate in this exhibit by showing their financial statements with regards to their project. Pwede pa-elaborate kung ano mismo yun? Opo. Doon po kasi sa project ko pong site, highly encouraged nga po ang iba pang organization to participate din po doon. Hindi naman po mandatory, pero yun nga po, highly encouraged lang na sana po, kung magkaroon sila ng participation dun po sa exhibit, ipapakita po nila yung, halimbawa may project sila, papakita lang po yung actual and yung budgeted and actual report po nung finance na tungkol sa finance. Para rin po malaman po ng ibang members ng org kung ano po nangyari dun sa project at kung saan po napunta po yung pera. Yun po. Sana yun din sinabi mo kanina dun sa performance nyo sa student council. Kasi kanina sinabi mo lang, What if may nawalang pera? Like, meron ka bang any internal control system about that? Yung pong nawalang pera, so parang, I think pumapasok po pa rin to dun sa proyekto ko pong site. Kasi my main goal po dun is to promote transparency po eh. Pag po may nawalang pera, ipapakita pa din po, given na provided po yung reasons kung bakit kulang yung pera, o nawalang pera, anong nangyari doon, i-disclose pa din po. So, ayun nga yung sagot mo. So, willing kang i-sacrifice ang image ng student council. Kasi finding mo, treasurers ng student council, mali-mali magawa ng FS. E di, willing kang i-sacrifice image ng student council, which is, kasama ka. Or, bibigyan pa kita ng isang option, willing ka bang i-save yung image ng student council or mag-stick ka dun sa findings mo na i-reveal mo yun at masisira kayo? Promoting transparency po, I think it is right and just pa rin po na i-reveal po yun sa student body. Given po na halimbawa po kung yung isang member po ng council, yung may kasalanan nun, kung sinadya po niya or kung halimbawa po meron po siyang hidden agenda kung bakit po talaga yun nangyari, dapat po, unless proven guilty po. comment lang. Hindi ibig sabihin na may mali na agad or may nanakaw na ipapakita mo na agad sa members, sa amin. Dapat sa inyo, i-reserve nyo muna kung paano nawala, sino kumuha, lahat. Bago kayo mag-report. Tapos, hindi lahat. Hindi rin papakita nyo agad kasi kailangan nyo pa i-report din sa office before. Hindi pwede nyo pangunahan ang office. Gets ko yung transparency, pero kasi, minsan naging overboard ka sa pagiging transparency. Parang porket feeling mo na dapat malaman na members, gagawin mo. Marunong ka naman gumawa ng financial statements? Hindi, tinatanong ko lang, yes or no lang. Ano lang po, familiar po. Nakakita na po, ganun po. Okay. Ang auditor siya nagme-maintain ng siya nag-audit, siya nagme-maintain ng effectiveness ng council. Check para mag-improve. Tama. Gusto ko yung comment mo dun sa naging practice na lagi na lang karaniwan or majority na nagiging easy yung mga appointive officials ay galing sa isang partido or based sa partido ng anong magagawa mo tungkol doon? With regards po sa pagpili nila ng EC, o nga po, hindi po may iwasan po na dun pa rin po sa ka-political party nila. Siguro, I respect that. Pero, as a member po ng council, I think kailangan po kapag nandun ka na, hindi mo na rin titingnan yung kung saan ka galing pong partido. So, dapat po equal po tayo. Kaya, Mali yung mali yung practice na ang ina-appoint nila yung galing lang sa isang partido or pinanggalingan nilang partido. Sinasabi mo mali yun.
Hindi naman po sa mali. Kasi hindi naman po yun mali as much as possible kung yun nga po yung in-appoint niyang EC, kapartido niya, pero nagawa naman po nila na maayos yung pong tungkulin nila. Ang akin lang po, mas okay po sana kung paiiralin po yung equality at hindi na po natin titingnan base kung anong political party si ganyan kapag po nag-a-apply po sila as EC. So okay lang sila na mag-appoint na gano'n. Hindi po sana okay, pero choice po nila yun and as long as naman po magagampanan nila, okay lang po siguro.